Hindi naman po masyadong malalim yung sugat niya sa noo, ma'am. Yun nga lang, kailangan pa rin talaga nating tahiin. Maraming bruises ang pasyente, pero according po sa CT scan natin, ito po, wala naman po akong masyadong nakitang problema. Wala pong fracture yung skull, walang anything naman. Do everything, Doc, para mapabuting kapatid ko. Of course, ma'am. But we'll have to wait for him to fully wake up. Pero sa ngayon, admit mo po na natin yung pasyente and then we'll observe. Salamat. Anju, who did this to you? Naka-helmet kasi yung dalawang lalaki eh. Kaya di ko nakita yung mga mukha nila. Alam mo kung di ka dumating, baka aabutan na nating bangka yun si Andrew. At hindi pa naman ang pambubugbog nila. Ano kayong mga hayop na yun? Alam mo, may idea ko sino gumawa nito eh. Sino? Isa lang naman yung taong nakakaalam na pupunta tayo doon. Sigurado ako, nakakutob yun, nakukonfrontahin natin siya. Si Gino? Joey, hindi malabo eh. Parang imposible naman. Hindi naman kaya gawin niya sa atin ni Gino to eh. Kung hindi siya, eh sino? Relax ka lang, Han. At least nabigyan na ng medical attention si Andrew. He'll be okay. Papunta na ako sa hospital. I'll be with you soon. Your boys did well. Hindi tulad nung palpak na magtutumba kay Rebecca. Tas agad ka na rin talaga sa bayaw mo, ah. Hindi mo na rin pinalampas. Sobra ng tapang eh. Matututo na yung bida-bida na yun. Hindi lang naman siya ang tinuruan ko na leksyon sa ginawa ko sa kanya. Sige na, dalhin mo na ako sa anak ko. Please. Parang naging close na kayo ni Andrew. Kahit hindi mo siya naalala bilang anak. Grabe ang concern mo sa kanya. Kasi siya palagi ang nagbabantay sa akin dito. Nasanay na ako sa kanya. Saka ma, nagpapahinga si Andrew. Kaya bukas na lang natin siya dalawin, okay? At saka, magpahinga ka rin. You also need to rest. Please? Han, baka dapat magpahinga ka na rin. I'm sure you're tired sa lahat na nangyari na to. Kung gusto mo, ako muna magbantay kay Mama. No, it's okay. Besides, kakausapin ko pa yung mga pulis sa baba tungkol sa nangyari kay Andrew. Sa totoo lang, I have no idea kung sino gumawa nito sa kapatid ko. We both know na maraming expose na nagawa si Andrew. Kaya maraming galit sa kanya. Ay, baka may napikon na kaya gumanti. What they did to Andrew was too much. Ano yun, papatayin na lang nila yung kapatid ko? Well, that should serve as a lesson to your brother. Dapat maging maingat siya sa babanggain niya next time. Pagtapos po nun, umalis po sila kaagad. Bakit bigla silang umatras? Eh, hindi ko din po alam eh. May ideya ka ba kung sino ang gagawa nito? Mami Beth. Excuse me lang po. Mami Beth, Ate, how's Andrew? gising na po ba siya? Well, hindi pa. Pero pinanik na siya sa private room. Pwede see him? Sa tayo. Kapal naman ang mukha mo. You have no right to see Andrew dahil ikaw may kasalanan ng lahat ng to. Ano? Kami dapat yung magkasama ni Andrew. Pero tinawagan mo siya at dinala mo siya sa godforsaken place na yun kung saan siya inatake. Hindi ko naman alam na mangyayari sa kanya yun. Siyempre, kasi hindi ka nag-iisip. Kilos ka lang ng kilos kaya napapahamak lahat ng tao sa paligid mo. Tsaka nasan ba kayo? Bakit si Andrew lang yung napuruhan? Nasan kayo nung pinagtutulungan siya ng mga attackers? Wait.
Kung mag-aaway-away lang kayo, umuwi na kayo. I can't handle any more stress, okay? And Andrew doesn't need this. You heard Ate Yvette. Go, umalis na kayo! Zoe, you too. We've had enough for tonight, okay? We don't deserve this. Eh, pwede ba? Please go. Ano, Joey? Ito. I'll go ahead. Wala pa rin pong malay si Andrew nung umalis po kami ng ospital. Nag-aalala na po talaga ako para sa kanya eh. Ngayon nag-aalala ka? Di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong makikialam doon sa investigasyon kay Gino? Ba't pa lumalakad kayo mag-isa? Paano kung nadamay kayo? Kasama ko naman po si Joey. Isa ka pa! Imbis na pigilan mo, kinunsinti mo pa. Paano kung may nangyari sa anak ko? Anong gagawin mo? Sorry po, Tito Miguel. Sorry po, Tay. Ano na, Miguel? Siguro naman ngayon natuto ka na. Kasalanan ko po ito eh. Dahil po sa akin, napahamak mo po si Andrew. Hindi po sana nangyari sa kanya to. Your friends must be really special for you to be this upset. Yeah, I was really looking forward to seeing them. Special nga. Who are these friends of yours anyway? Can you tell me more about them? I just met them while I was looking for you. They were kind to me. I really felt that I was part of their group. I'm not used to having a friends. I'm more used to competing. You don't have to prove anything to me kasi you're already my friend. Gina, are you okay? I just wanted to give that to you. Para naman kahit nasaan ka, never forget that you have friends. But I ghosted them when I found you. Yun lang? Aren't you gonna tell me anything more important? Like their names or kung saan sila galing? You won't be interested. They're just normal people, not from our world.